New vlog, new capture, everything. Day 3, part 5, para samahan nyo kami sa aming journey. At kung magkano at paano pumunta dito. Muli kaming sumakay sa eroplano at kasama talaga siya sa pinabook namin from Italy hanggang dito. So kailangan pag pumunta po kayo dito, make sure na naka-eroplano kayo dahil pwede naman po kayo mag-train from Italy to Paris. Pero matagal po ang biyahe. Ang sabi po sa amin ay aabot ng 4 na oras. So sayang po ang oras natin kung tayo ay magti-train. So mas maganda eroplano para mabilis ang dating. Oo mga preni, eroplano lang. Okay na tayo dyan. Alicia, Larissa, and Gabriel will be in our back part of the cabin. Our tour today speaks English, Italian, and Romanian. As always, we're here for your comfort, most of all for your safety. If there's anything we could... Yes mga friend, nandito nga ulit ako sa window at ito ang aking paboritong spot pag sumasakay po talaga ako ng eroplano. So kayo, kung gusto nyo rin, huwag nyong kalimutan ng part 1 hanggang dito. Talaga friend yung nagpapaalala sa akin. This is it talaga mga friend. Diba? Nakarating na nga kami dito sa Paris at nandito kami sa airport mismo. At syempre, naghahanap po kami ng aming makakain kasi sobrang aga ng aming flight. So, naghanap kami dito ng pwede naming kainan. At dahil sobrang aga naming dumating dito, tinapay lang naman at saka hot choco ang aming in-order dyan. So, kemi-kemi lang kami dyan kung ano yung pwede pa namin makita dito. Dahil hindi po available ang mga heavy meals nila tuwing morning. Nung nasa airport pa lang kami ng Italy, nagkape na kami doon. May mga vendo doon na pwede kayong magkape gamit ang credit card. Hindi ko na po naipakita sa inyo yun dahil sobrang nagmamadali kami that time. After nga namin doon ay sinundo kami ng aking best friend dahil dito po siya nakatira sa Paris. Shoutout sa best friend ko na hanggang ngayon ay nagtsatsaga pa rin sa akin. Wow! Kahit tinutoyo ako, nandyan pa din yan. So maghanap tayo ng isang kaibigan na kaya tayong damayan sa anumang klase ng ating mood ring. Oo, kagaya niyan, nakanguso na siya. Mas mahaba pa ang nguso niya kaysa sa pilik mata niya. Di niya talaga pinaghandaan yan, promise. Kidding aside, syempre, mahal ko yung best friend ko na yan. Dahil kahit kami ay magkalayo at hindi kami madalas nag-uusap niyan, magkaibigan pa rin kami niyan. Subok na kami ng panahon niyan. Oo, mga frenny, high school pa lang kami niyan, magkaibigan na kami niyan. Para na kaming magkapatid niyan. Oo. Kaya kayo nang bahalang magbilang kung ilang taon na kami kasi high school pa lang kami at di ko na matandaan yun. Actually, siya, tandang-tanda niya kung ilang taon na kami. Madalas, siya yung sumasagot, ay bes, ano nga ba? Ilang taon na ba tayo? Ganon. Pero sa realidad ng buhay talaga mga frenny, kailangan din nating tanggapin lahat ng mga taong sumasakay sa biyahe natin. Dahil hindi naman lahat ng sumasakay sa biyahe natin ay sasamahan tayo hanggang dulo. Dahil napasarap ang ating kwentuhan mga frenny, nakarating na nga tayo dito sa station na to kung saan dito kami kakain at i-share sa inyo yung aming buffet na aming nakainan na sobrang mura lang at swak sa inyong budget. Pagbaba nga po namin may napansin kami may nag-check o inspector, so make sure na may ticket po kayo at siguraduhin yung nakapag-swipe kayo bago kayo bumaba. Dahil gaya ng ibang bansa, malaki po ang kanilang penalty. 127.6 ang aming binayaran sa apat. So, tigti 32 euro kami. Bayad sa train ticket, good for 1 day na po yun. Nung nasa airport naman kami ng umaga, 15 euro naman ang aming nagastos. Meron ka ng tinapay at pangmalakasan nilang hot choco. At syempre dito sa buffet, 24 each for adult at hindi na po namin napansin yung pang child pero alam namin may discount pag bata. Andito na nga po kami sa place kung saan kami kakain ng buffet na Shinju? O bahala na kayo kung anong tawag nyo dyan. Basta only po dyan. Lahat ng meron dyan, pwede nyong kunin. Wag lang po kayo magti-take out. Pwede po palang mag-take out dyan, pero babayaran nyo po yung iti-take out ninyo. So, pagdating sa mga buffet, kailangan ubus po ang plato ninyo. So, ayan, hindi naman siya ganun kadami yung meat nila, pero mabubusog po kayo at sulit yung 24 euro ninyo. Imagine, lahat po yan matitikman na ninyo. Wow! Siyempre, sa kagaya namin na ayaw uminit ang ulo pag gutom, kailangan mauna ang pagkain bago gala, oo. Para may lakas tayo kasi sa totoo lang po, pag nasa galaan tayo, madalas hindi na natin namamalayan yung oras. Kaya, mas maganda busog-lusog. Basta kunin nyo lang, kaya mahihiya kasi bayad nyo naman yan. Sa kabilang side naman, nandun nakalagay ang dessert. Meron din yan tiramisu na natikman ko. And of course, yung iba pang matatamis na gusto niyo mga fruits, nandiyan din. Hindi naman siya ganun kadami, pero mabubusog na po kayo. Gaya niyan, seafoods talaga ang kinuha ko dahil yan talaga ang paborito natin.
Pagkagaling nga dyan, bumalik lang kami dun sa train station dun saan kami bumaba. Sumakay lang ulit kami. At eto na, nandito na kami sa terminal na ito. Burhakim Terminal, papunta dito sa Eiffel Tower O bahala na kayo dyan kung paano nyo i-pronounce. At kung nagustuhan nyo naman po ito, pakipusuan po, paki-like at i-comment ninyo kung saan nakarating ang aming journey. At paki-share, malay natin, malay nyo, malay ko. Sakaling makatulong din po ito sa iba. Wow, okay na to. Sige na, okay na yan. Pero syempre, hindi pwedeng matatapos sa ganito lang. Huwag niyong kakalimutang dumaan dito at dahil dito sa area na to, makikita nyo na agad ang inyong pinapangarap na Eiffel Tower. Mas maganda habang malayo pa, makuhanan nyo na ng buo. Dahil sa totoo lang po, pag malapit, mahirap na po mag-selfie dyan. Oo. Di bali na lang kung may sarili kayong photographer. Siyempre, sariling sikap lang tayo dahil mobile lang dala natin dyan. Mula dun sa nakita ninyo, diretso lang po kayo hanggang madaanan nyo yung mga glass, yung nakita nyo kanina. Pero grabe, napaka-romantic place talaga itong park na to dahil sa tunog na maririnig ninyo na hindi namin ini-expect na ganito siya kaganda. Don't worry mga frenny, I got you. Hindi po kayo maliligaw kung tinatanong ninyo. Basta diretsohin nyo lang po at pwede rin po kayo magtanong or pwede rin po kayo magbasa kasi meron po silang mga sign dyan kung saan po kayo pupunta. Gaya nito, may sign po kung saan kami mag-e-entrance. Dahil wala po kaming ticket nang pumunta kami dito, so mahaba po yung pila sa mga walang ticket at nakahiwalay po yung may ticket. So, eto nga, nakapasok na kami. May x-ray machine po pagpasok ninyo, kaya bawal po magdala ng matutulis na bagay. Pagpasok mo lang dyan lang magkakahiwalay kayo kung sino may ticket o wala. Dahil may pila pa po yan dito sa mismong Eiffel Tower, yes po. At may bayad po yan kung gusto ninyong umakyat. Wala pa po sa 50 euro yung mababayaran nyo kung gusto nyo pong umakyat sa pinakataas. Magkaiba po ang presyo sa pinakadulo, yung pinakataas ng Eiffel Tower o dun sa pinakagitna lang. Yes po, dalawa pong klase ang pagpipilian ninyo na pwede nyong akyatin. Wow! Kung tatanungin nyo ako mga friendly kung nakakatakot bang umakyat dyan, syempre nakakatakot siya sa mga taong hindi sanay sa taas. Oh my goodness! Pero sa totoo lang po, sa kagaya kong mahilig sa mga adventure na gaya nito ay hindi po ako takot. Pero subukan nyo rin dahil ibang experience pag nakaakyat po kayo dyan sa pinakatuktok ng Eiffel Tower. Bahala na kayo dyan. Sasakay naman po kayo sa elevator kaya wag po kayo mag-alala dahil yung elevator po nila ay sobrang secured. At dito, pipila po kayo para bumili ng ticket. Pwede pong credit card, pwede rin pong cash kung may dala kayo. At pagkatapos po niya, iikot ulit kayo para dumaan naman kayo sa x-ray machine. Yes po, sobrang higpit po nila dito dahil marami pong inspect ang magaganap. Ayun lang naman po, pagkatapos naman po nito ay makakaakyat kayo gaya nito. So nakita nyo po sa una naming pagsakay ng elevator, dun po yun sa may gitna. Yes, bababa po kayo dun sa may gitna kung saan po lilipat ulit kayo sa kabila para kayo ay sumakay naman sa panibagong elevator. 2 beses po kayo sasakay kung ang pipiliin nyo pong ticket ay yung summit o yung tinatawag nilang pinakataas o dulo ng Eiffel Tower. That's exciting! Sobrang bagal din po ng takbo ng elevator kaya hindi po kayo matatakot na sumakay dito. Siyempre, ipapass forward na natin para mas mabilis tayo makarating doon sa sinasabi ko sa inyong isang elevator kung saan po kami nakapila. Ito po yun. Gaya po niyan, nakapila po kami para sumakay sa panibagong elevator. Wow! And then, ayan, syempre, nasa pinakatuktok na kami talaga niyan. Pangalawang elevator na po yan kung saan makikita tanaw na po ninyo lahat. Again, kalma, hindi po siya nakakatakot. Pinas forward ko lang po ito para mabilis po natin makita at ganda ng nasa taas. At lahat po ng nandoon sa taas, mababasa nyo po ang iba't ibang history kung bakit nabuo itong Eiffel Tower at kung sino ang nagsimula nito. Nandyan po lahat ng history. Lahat po makikita ninyo, may mga picture, may mga information po silang nakalagay dyan. The tower is 330 meters, 1,083 feet tall, about the same height as an 81-story building, and the tallest structure in Paris. Its base is square, measuring 125 meters, 410 feet on each side. Story behind the Eiffel Tower. 15 essential things to know about the Eiffel Tower, built for the 1889 Exposition Universelle World's Fair, which took place in Paris. Gustave Eiffel's masterpiece aimed to show to the world the audacity of the French in the industrial and technological domains at the occasion of the 100th anniversary of the French Revolution. The Eiffel Tower is so special. Its construction in 2 years, 2 months and 5 days was a veritable technical and architectural achievement.
Utopia achieved a symbol of technological prowess. At the end of the 19th century, it was a demonstration of French engineering personified by Gustave Eiffel, and a defining moment of the industrial era. Ayan nga mga friendly, may mga history tayong nabanggit dyan. At syempre dito may hagdan din paakyat ulit para naman matanaw nyo ang pinakataas na makikita nyo ang river na sinasabi nilang isa sa mga historical na nangyari dito sa Paris. Huwag po kayo mag-alala kung may mga dala kayong mga bata ay napaka-secure din po dyan dahil naka-close po lahat. Nakikita nyo puro po may mga bakal ang kanilang place. The River Seine. The River Seine flows below the Eiffel Tower from the landing stages. One can embark for a discovery tour of Paris on the water. All around, huge skyscapes, monumental palaces, esplanades, and century-old trees provide an extraordinary panorama. Beautiful picture. We're envious. Yan nga, akala nung kasama ko ay pinipicturean ko siya pero binibidyoan ko pala siya. Pero may picture din po siya. Habang nagliikot nga kami dyan, may makikita ka dyan bilihan ng mga champagne, macarons, at kung ano-ano pa na pwede nyong inumin. Pero syempre, dahil gusto lang namin mag-ikot dyan at sa haba din ng mga pila dyan, so hindi na kami bumili. Sa mga oras na ngayon mga friendly, nag-enjoy na lang kaming tingnan ang mga view na to. Dahil dito lahat makikita mo. Ikot lang po kayo niyan dahil sa taas po nito ay paikot po talaga siya. So ito na nga. Yung pakiramdam ko dito, hindi po ako natakot. Yes, kasi secured naman. At syempre, dahil puro bakal po nakita nyo sa likod pa lang. Puro bakal na halos lahat po yan. Talagang safe. Hindi po siya nakakatakot. Ito na talaga yung moment na nagstay kami dito, pansamantala, dahil half day lang po kami dyan sa Paris. Yes po, sa part 6, abangan nyo po ang aming journey sa Vatican naman tayo. So, sa mga nais madagdagan ang kaalaman sa pag-travel papunta rito at kung paano namin nagawa ang 5 araw na tour papuntang Italy hanggang dito, ay tapusin nyo po ito para madagdagan din ang ating kaalaman regarding sa mga history. At syempre, dahil wala kaming tour guide dito, kanya-kanyang research kami dito. Kumpleto rekado naman to sa inyong kaalaman dahil meron po dito mga information na dapat ninyong malaman pag kayo ay nakaakyat na dito. Dahil nakapost na lahat ng dapat ninyong yun nga lang, magtiyaga kayong magbasa sa mga nakapost. Kami mas trip namin ditong tingnan. Ayan, pabalik na nga kami dahil natapos na ang aming pag-iikot sa taas. At ganun din po kung paano po kayo umakyat kanina, ganun din po, sasakay din ulit kayo ng elevator. Gaya nito, mabagal pa din ang kanilang takbo, hindi po mabilisan. Sa mga nagtatanong kung may limit ba yung pag-akyat dito at yung ticket, wala pong limit at long na kaya nyo pong magtagal dyan sa taas. Unlimited naman po siya dahil kanya-kanyang babaan po yan. Yes po. Yun nga lang po, pag matagal kayo, syempre mahaba na rin ang pila. 2 elevator ang nakaprovide sa kanila dyan, pag-akyat at pagbaba. Dahil hindi naman po kami 24 hours dito sa Paris, kaya dito lang po ang itinerary namin sa Eiffel Tower. So nag-enjoy na lang kami dyan sa place na yan. And of course, ito talaga ang trademark pag nakarating ka ng France, diba? Huwag nyong kakalimutang dumaan talaga dito. Napansin ko lang mga friendly, wala po dito masyadong bilihan ng mga pagkain. So kung gusto po ninyong magkaroon ng pagkain, magdala po kayo by your own, pwede naman. Dahil wala naman po silang pinagbabawal dito. And of course, dala din kayo ng inumin ninyo kung ayaw nyo pong gumastos dun sa pinakataas na kung saan kami galing dahil may bilihan. Ayan nga, nandito na kami sa baba. Natapos na kami sa taas. And I hope na-enjoy kayo. And see you sa part 6 mga friendly! This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel for content purposes only.